yung mga pinaka nakaka-trigger na mga Naku. kwento so far, yung mga maraming nag-react, ganyan. Alam niyo, meron pa akong storya na hindi pa nakontento na may kabit Binahay niya yung kabit niya sa bahay ng misis niya. Tapos nagpanggap pa yung babae na parang helper. Ay, Minsan kasi di mo ine-expect pag time na ba yun, ito ba yung right time? Kasi may pumapasok bigla or dumadating bigla Na tipong, okay naman ako, masaya naman ako mag-isa, ganun. Pero bakit parang pag nakikita ko siya, pagkasama ko siya, pag nakabanding ko siya, ito yung nararamdaman ko. Wala na mga kung sino yan. Gagamitin niyo ba ang beauty ninyo para sa pera? Congressman, papatol kayo para lang sa Wait, pera. pogi ba yung congressman? May edad. May edad, pero Siguro nung pogi. bata-bata, pogi. Pogi? Mm. Oo naman. Yes naman! yes! Let's go! What's up, mga ka-trigger? Thank you guys for tuning in for today's episode. At syempre, bago ang lahat, gusto lang namin magbigay pugay sa isa sa mga guests namin for today. Yes! Jeff Moses! Hindi ako yun! Hindi na ako yun! Welcome! Ay, sige na nga! Finally! Fine. But once again, guys, to catch this episode and our past episodes, you can go to the ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. At syempre, bagong-bago, our official TikTok account, triggered_ATM. Yes. Fresh episodes Yes. drop every Friday, 7 p.m. At mapapanood nyo rin kami sa Kapuso Stream every Sunday at 3 p.m. Pero eto na nga, dito na tayo sa yung totoong guest natin for today's episode. We have a love expert and award-winning radio DJ ng Barangay LS 97.1, ang host ng number 1 at number 2 podcast sa Wow. Spotify. Wow. Barangay Love Stories at Papa Dudut Stories. Walang iba kundi si Papa Duno! Taas ang energy nyo! Yes! Parang, Gen Z Papa Dudut. parang hindi alas 6 ng umaga sinut ito. Good morning. Ay, welcome, Papa Dudu. Hello, maraming salamat for inviting me sa inyong podcast. At alam niyo, ang totoo niyan, dapat nakakollar ako. Sabi ni Mrs. na mukha akong magiging matanda doon. Yung mga kasama mo, mga bata. Hindi magkaedad tayo ngayon. Buti na lang ako, t-shirt lang ako sa loob. Yes! Baby Dudu. Pretending. Baby Dudut. Oo. Bumagets ako ng 10 years. Yes. Okay, pero eto na Papa Dudut, we will dive straight into it sa mainit-init na tanong. Kasi merong nagtanong sa Reddit na they wanna know if real people daw ba talaga yung letter senders sa podcast mo. Ito yung sabi niya, recently may ka-work ako na nagbe-binge ng mga videos niya on YouTube. Curious lang ako if yung mga stories na sinasend kay Papa Dudut are real people. Napansin ko kasi parang lahat ng stories, parang iisa lang yung nagsulat lahat. LOL. Any chika about him and his contents? Naku, parang my na-hot seat God! yata ako We're gonna dito. go straight to the source. Pinag-uusapan yan pala sa Reddit. Ano bang gusto ninyo? Showbiz answer o yung totoo? Yung totoo! Dito. Totoo tayo lagi, Papa Dudut. So ang totoo niyan, kaya nagbumukang parang isa lang yung nagsulat kasi may mga writers kami to enhance the story. So pinapadala yung mga kwento sa amin, tapos meron kami mga writers na mas pagagandahin pa yung mga kwento na babagay for radio. Oo, pero at its core, truthful pa din naman yung premise. Oo ng naman, story. hindi kami pwedeng maglagay ng halimbawa yung jowa niya na aksidente lang, pinatay na namin sa ending. Hindi po pwede nagawa yun. niya, Hindi pwede yun. So kailangan lang namin pagandahin siya para maganda yung delivery sa radio. Oo nga, no? Hindi ko na naisip Which is no? essential kasi yun Kailangan, hindi naman kasi lahat ng mga sumusulat kaya. Ganun kaganda magsulat. Oo, so tama kailangan naman. i-enhance namin on our part para hindi rin ako mabubulol kapag binabasa ko. Baka mamaya wrong spelling. Kulang ng sa, kulang ng S. May mga pa-shortcut pa. Oo. Pero may mga instances ba, Papa Dudut, na
nakikipag-communicate kayo with the letter sender to get more details? May mga ganon. May mga ganong insidente. Pero iniiwasan na rin namin yan kasi minsan, ang hirap din kapag na-open yung communication. Para anonymous lang. Okay. Oo. Gusto Yes. namin hanggat maaari yung privacy niya, hindi rin namin Yes. masyadong ma-invade. Okay. So, kailangan Tama naman. mga ano lang, mga So wala naman high-hello lang. papadudot na nagreklamo, ganun. Ako na. Wala naman. Ay, parang meron. Ay talaga? Meron. Ano yung reklamo? Parang long time ago, nung bago-bago pa yung show namin, parang yung tsuhin ko po kasi parang nagsalita ng masama dun sa radio drama. Pwede po bang tanggalin niyo po sa replay? Something like that. Kasi yung tsuhin ko po, naging pastor na po, mabait na po siya. So ayaw naman. Nakakatawa, di ba? Ayaw ma-portray yung gano'n. Kumbaga nagbagong buhay na siya. Kaya lang, syempre, kailangan yun eh. It's part of the story. So, hindi namin pwedeng sabihin na mabait siya dito during the time. Di ba? Nung panahong yun, salbahe siya. May disclaimer. No? Oo. Pero ngayon, pastor na po siya. Pastor na. Pwede ko naman sabihin yun, at naging pastor na po siya sa ending. Yeah. Okay. Pero eto, Papa Dudut, syempre, maraming mga dumadaan sa Barangay LS na kung ano-ano mga kwento ng magjowa or family or whatever. So ano po ba yung mga pinaka nakaka-trigger na mga Naku. kwento so far, yung mga maraming nag-react, ganyan? Nagulat ka rin habang binabasa mo. Alam nyo ba na mahilig ako maglagay ng notes sa cellphone? Yung mga stories na hindi ko makalimutan. Okay. Parang hindi sinasadya, no? Pero meron ako sa notes. Okay. Oo, meron talaga. Hindi talaga yung sinasadya. Hindi, promise. Promise. Tanong nyo pa sa writer. Oo. So ganito, isa sa mga hindi ko makakalimutan, yung ginagawa silang panakipbutas o rebound. Yan. Ouch. 'Di ba? Minsan sa buhay natin, 'di ba, makakatagpo tayo ng isang tao na mahal natin. At titiisin natin kahit na option lang tayo, basta makapasok tayo. 'Di ba? Para makapasok tayo sa relationship. Para nakaka-relate ka. Kaya nga, mag-share kayo dyan sa Ayoko lang ng ganun. Kaya Rebound. napareact ako. Na-trigger ako doon. Kasi sige na nga. parang bakit kailangan ganyan yung gawin nyo? Kayo ba minsan ba sa buhay nyo naging option kayo? Kala mo naman, di siya naman. nagkwento nung rebound episode eh, no? Diba kwento niya siya yung nag-rebound? Oo naman. Sa ganda nyo at gwapo, naging rebound pa kayo? Oo, mas maganda daw talaga gawin Magandang rebound rebound. yung mga magaganda. Talaga. Ako parang na-experience ko, kwento ko before, yung parang ni-rebound ko siya at ni-rebound niya rin Yes, ako. ganun din. Tulungan kami na Aba, makabuo. nag-basketball. Sorry, kayo sa ex namin. Ganon. Pero papadudot sa pag-rebound, sino yung madalas? Babae o lalaki? Sorry ha, baka magalit sa akin ng mga kababaihan, pero majority sa mga stories ng mga nabasa ko, parang mga babae. Madalas mag-rebound. Babae ang mas madalas Sila na may yung- rene-rebound. Pumapayag sila na maging rebound. Oo. Pumapayag? Siguro I don't kung mga think- kasing Papa gwapo Dudut, ng mga to eh. Wait lang, I don't think pumapayag. Hoy, I don't think na-triggered that's nga the- siya. na-triggered nga siya! Triggered, oh. Hindi, kasi iba yung pag sinabi mong pumapayag, it means may consent. Oo. Diba? Oy, may disclaimer ako majority. Ibig sabihin, even lalaki meron din. Pero majority lang sa mga na-encounter ko, ang mga siguro dahil ang mga babae mahilig mag-share, ano? Sila yung mga sumusulat sa akin. Open May sila. majority of your letter sender. Correct. Kasi hindi naman Okay. majority of the female population. Yes. Correct, we're Okay, safe. okay. At saka sa radio, majority ng mga listeners namin female. Yeah, okay. Kaya sila din yung madalas nagpapadala ng kwento. O, hindi ka na-triggered, ha? Kalmado na ako ulit. Okay. Yan. Tapos yung pangalawa, Papa Dudut. Meron pa. Sabi ko sa inyo, may notes ako, di ba? Nakikipagrelasyon sa may asawa. Ay! Okay lang yun. Binahayang kabit. Laging nasa taas yung ano niya. Alam nyo, meron pa akong storya na hindi pa nakontento na may kabit, ha? Binahay niya yung kabit niya sa bahay ng misis niya. Wow! Kasi pogi. 2-in-1. Oo, pumayag talaga yung girl. Tapos nagpanggap pa yung babae na parang helper. Ay, Ano? Nagpanggap? Oo, sabihin mo helper ka dito ha, kaya dito ka titira. Parang yung Pero show kabit ni, niya. ni nila Mikey. Ano nga yun? Yung kay Mikey Quintos, kay Zoren, tsaka kay ano?
Ano yung teleserye na yun? Yung Apoy sa Langit. Apoy sa Langit. Ayun. Diba ganun yun? Si Lian, naging parang kasambahay. Tapos kabit niya pala. Title pa lang, di ba, Apoy? O, ganun. Grabe. Nag-aapoy yung Teleserye. kwento. Oo, Ano pang yung teleserye dun sa talaga. specific na kwento na yun, Papa Dudut? Ano yung parang naging... Nangyari? May sinabi ba silang ending doon Ang sinabi lang niya, ang tanong niya, dapat ko ba bang ipagpatuloy? Na maging... Sino po yung letter sa Yung kabit. Yung escabeche. Girl, syempre hindi. Ano pong advice nyo sa kanya? Majority ng mga listeners namin nakakapagbigay naman ng advice at lahat naman sila sinabi na hindi. Pareho ka ng sinasabi ninyo. So, syempre, kaya nga tayo nakikipagrelasyon para maging masaya, di ba? Hindi para mahirapan, ikahon yung sarili natin sa isang tao na taken na. Totoo. Or, hindi sila, ano nga tawag doon yung triple sila, hindi monogamous. Ano ba Polygamy? Yun? Polygamy. Polygamy. Oh, pwede Oo. yon if polygamy. Pero hindi pa rin tama na may kahati ka. Kayo ba, papayag ba kayo? Kung Nailagay polygamous ang- ako, oo naman. Oo, ako din. Oo. Jeff? Kung aware lahat in the relationship na ganun yung setup. Eh di, kasi may friends din naman. Yeah. May Na friends open din tayo na relationship. open relationship sila. Tapos okay lang yun kasi nagkasundo silang dalawa na ganun yung relationship. Pero papayag kang maging magpapanggap kang helper. Yun Hindi! lang. Hindi yun polygamy na. Ah, Pwede Kasinungalingan driver. mo. ano yun, ano? Tricycle driver, ba? Helper Tama pero na hindi yun. tumutulong. Oo. O, sino papadudot? Next. Meron, May December Love Affair. May December? May mga ganyan. December love affair? Oo. Yung si lalaki, malayo ang edad dun sa babae. May mga ganyan. Marami akong na-encounter niyan. No? Isa doon is, kaya siya nakipagrelasyon dun sa lalaki kasi mayaman. So hindi naman involved dito yung love. Involved dito ay Pera. pera. Career. Kayo ba, tanong, konting chismis lang, gagamitin nyo ba ang beauty ninyo para sa pera? Oo, kagaya nito. Technically, Eto. oo. Technically, trabaho natin. Ay, hindi, sa pakikipagrelasyon. Hindi, sa pagrelasyon. May isang congressman, kunwari, congressman na papatol kayo para lang sa Wait, pera. pogi ba yung congressman? May edad. May edad, pero Siguro nung pogi. bata-bata, pogi. Pogi? Mm. Oo naman. Yes naman. Kailangan requirement pogi. no? My gosh, Business congressman decision na ng ano tawag yun. dyan. Exactly. Kung economic decision. Exactly. Kung magiging masaya naman kami, di ba? Baka may makapanood na congressman dito at Patay! contact ka. Malapit-lapit ng eleksyon. Di ba? O, ikaw, Thea. Okay lang din. Basta gwapo. Paano kung hindi gwapo? Mayamang-mayaman talaga. Exactly. Mayamang-mayaman Yung talaga, parang hindi yung tycoon, saktong mayaman lang. ganon. Pwede, oh. Sa akin Parang may reason na ganyan, Sa akin kasi, Nabalita. like, wala namang hindi dapat parang dinidegrade yung pagiging gold digger. Kasi kung yung girl is with a guy for their money, that guy is with that girl for her beauty. So, ginagamit mo lang din naman yes. siya. Win-win. Eh. Ganun O, ba? di, gamitan Shake kayo, di hands. pareho kayong ano. Yes. Nagsa- I have the Given. money and you have maganda na arm candy. Yeah. Parang kayo nagsashine, sabi ko. Correct. Sa mga lalaki, Mutually Kailangan beneficial. natin yung payaman. para hindi nyo gawin, Hindi, sa mga lalaki, halimbawa, may matrona. Sorry for the term, may edad, mayaman. Cougar, tama. Papayag ba kayo? Ayaw namin ng congressman, no? Congresswoman. Halimbawa, Siyempre! Ano, kayo. Siguro ngayon na? Ngayon na. Excited ka! Ngayon na. may nanonood dyan, halimbawa, mayaman. At this point in time. Siguro, pwede naman. G naman. Basta mayaman na mayaman nga talaga. Oo, mayaman na mayaman. Kasi agree pati ako yung ang kanang Maristela, kaya niyang buhayin. Yes. Yun nga, yung magkakaroon kami ng generational wealth. Oo, Exactly. Pagkakaapo-apuhan, Tycoon. Oo. Pero yung itsura dapat magmukha pa rin pwedeng maging jowa. Ayoko yung medyo mukhang apo niya ako eh. Yung parang too much na yun. Hindi ka pag matrona, matik na yun, naka-botox na yun. Okay. Pagkausap ko, Okay lang. sweetheart, hindi na gumagalaw. Hindi na makagano. Mahal na mahal kita, halikon mo ako. Kaya nyo ba yun? Ano yun low maintenance, hindi makulit. Alam mo sabi nila, yung mga nagbo-botox daw, nawawala ng empathy sa katawan, Oo. sa brain. Oh. Talaga ba? Ay, Oo, parang empathy. hindi naman. Charot. Ay, parang hindi naman kayo Charot. nagbo-botox pa. Ah. Oo.
Hindi ka sure. Saan ba yan? Kahit kung saan. Magpapabotox na rin kami. Yan. Diba? Ito pa. Next, Meron pa. next. Sabi ko sa inyo, handa ako dito eh. Karelasyong immature. Mga mas prayo daw niyo yung mga online. Sino ba yan? Sino ba yan? Yung maghapon ng nagpipindot, Oo ng nga. cellphone. Ano ba yung mga Pindot. uso ngayon mga games? 2K tsaka Marvel Rivals. Yan. Uy, pero may sasabihin ako. Ano? Bakit? Gaming din naman is a source of income. Kung Kasi ginagawa sana niya kung yung ginagawang income. income. Eh, kung naglalaro lang. Sinabi ko lang naman. Parang yung jowa mo naglalaro ah. Hindi na. Hindi na. Hindi na. At saka hindi lang games ah, mas prayo yung barkada. May na-encounter ba kayong karelasyon na ganyan na yung jowa mo parang lagi nagpapaalam? Pupunta lang kami ng barkada sa gimmick ah. Ako na-label Yung pa ba ang ako. term ngayon, gimmick? Pwede pa rin naman. Pwede. Pero ako na-label akong ganyan dati ng ex ko, na mabarkada daw ako. Ano, high school kasi paminsan natin. Papahatid after school, ganun. Tapos ako, hindi, kaya mo na yan, malapit lang naman yung gate, lalaro lang ako basketball, ganun ako eh. Pero, ayun, kaya nag-break kami. Yun yung ending. So sad naman pag... Ikaw? Ganyan din po, pero past is past eh. Wow! Do not discuss. Oo. Buti nung panahon namin, di pa uso yung mga online games. Meron na yung Counter-Strike, pero hindi siya online game. So, hindi masyadong lulong yung mga generation namin sa ganyan. Ngayon, ang dami na kasi. Meron pa may Oo. mobile games pa. Tapos may ano pa, may mga reason pa sila na ginagawa namin to kasi we want to earn money eh. Eme-eme. Ang mas masama dyan pag yung gumagastos to sa online games. Yun yung... Oo, yun. Yun Kayo ba, Yun yung ano talaga. willing ba kayong gumastos para sa jowa ninyo pag humingi sa inyo ng magandang setup ng computer? Ay, hindi. Sobrang gwapo. Balik tayo sa sobrang gwapo. Sobrang kapo, congressman. Congressman, tycoon? Oo. If barya-barya lang naman sa akin yung pambili, o di sige. Hindi, congressman na tycoon na ako yung hihingan. Na. Siyempre naglalambing lang. Lalambing lang. Oh, sige na, go, baby. Babawiin ko na lang. Oh, babes. Sus, ang laki-laki din naman Oh, galing naman sa yung perang pambili ko. Oo. Business owner, tycoon siya. Pogi, pero 80 years old na. Oh, at di ba? Nag-online games pa, nakaka, nakahit. ano pa rin yun, nakakabuo pa rin. Kasi ang ginagawa mo lang, nag-i-invest ka kasi business mo nga yung congressman. Tama. Namumuhunan ka lang kumbaga. Ano lang naman yun, lambing niya lang naman. Ikaw yung nasa last will, pero ikaw yung unang namatay. What if nag-level up na yung relationship nyo? Ang gusto naman niya mag-settle sa'yo. Magkabibi kayo, papayag ka. Oo naman. 80 years old. Oo naman, kesa naman nandun ako sa bata, tapos wala naman akong mapapala. Oh. Diba? Dami Sakto, ka pag nanonood 10 na years ng- old na yung anak mo, chugi na siya. Oh, sa bagay, nalipat na sa'yo lahat, ano? Exactly, or sa anak ko. Makikipag-friends na lang kami sa'yo. Oh, yes! Maalala ko Maraming na pera lagi, o maraming Jessica. kaibigan? Kumars! ganyan. Cheska, nandito ka ba sa building? Papadudot. Yung pangalan ng building, dati yung pangalan ni Congressman, naging Cheska na. Cheska Yes. Building. Cheska Ayan. The Cheska Fausto Foundation. Cheska Towers. Hey! Cheska Towers, ah. Kaya, Sana may makarating sa mga congressman niya. yes, sana man may nanonood dyan. Pwede po kumanta sa mga ano nyo. Venue. Magtropa po kami. Diyan magsisimula yung Teya, ha? Yung mga pakanta-kanta sa venue. Yes. Yan. May pag ganun eh, na biglang may number na ganyan. Grabe. Kaway-kaway. Meron pa akong spluk. Okay. Umaasa sa isang lalaki na mamahalin siya kahit ginawa siyang ATM. Uy. Ang lalaki, Adventure yung taste babae yung moments. bigay ng pera. Sugar Tama. mama. Oo, may mga Marami ganon. po kayong letters na natanggap na ganyan. Oo, ganyan, totoo. Hindi nauubusan eh. Paiba-iba lang ng pangalan, kailan nangyari. Pero same scenario. Mag-guys na, laging humihingi sa girlfriend. Ganun. Oo, o kaya sa lalaki din, humihingi ng pera, ginagawang ATM. Siyempre, ikaw naman, nababaliw ka na, naluluka-luka ka na, kasi pogi, magbibigay ka naman. Grabe. Nangyayari talaga yung mga ganyan. Nakakalungkot lang, no? Yung sa mga ganito po na nababasa ninyo, like yung mga relationship na yun, medyo matagal na or yung parang... Iba-iba. Iba-iba. Pero majority, mga bago pa lang.
Tapos nakakahalata na sila, kaya sumusulat sila sa akin na, Papa Dudut, ano kaya, ipagpapatuloy ko pa kaya? Kasi ang laman ng Gcash ko parang 100 na lang eh. Hinihingi pa yung 80. 20 na lang. Parang feeling ko ako medyo off tsaka red flag kapag start pa lang ng relationship. Like, alam mo, nangungutang na. Ako din. Oo. Ako din. Parang yun yung sign na parang kailangan mo nang umalis dun. Pero, Papa Dudut, yung mga ganyang issue ba ngayon na yung lalaki yung mas humihingi? Mas modern issue na ba siya? Or talaga, pati dati ganun na rin Nauso siya? yan at na-open sa public dahil sa mga jokes, sa mga comedy bar. No, sa mga gay friends natin, sinasabi nila, binili ng motor, binili ng rubber shoes. Yeah, they have this joke pa nga na, bakla ka talaga, grabe ka Oo. pumamigay. Pero hindi lang sa bakla nangyayari yan. Kahit babae or lalaki ka, nangyayari na nakaka-encounter ka na isang karelasyon na gagatasan ka at uubusin ka. Ngayon, tama ka, kapag nahalata mo na, ang tanong lang dyan is, magle-let go ka ba o ipagpapatuloy mo? Kayo ba? Ayun na naman ako. Tayo Kayo ba? Oh. Depende din. Bakit Depende. may iba yung sabi mo ng hindi para matari? Hindi, ganun. I think na yun katulad ni Vince, yung kung sa start pa lang, early stages of the relationship, tapos may money na na-involve or nangungutang na or mga ganun, I think, Parang hindi ka pinanganak para maging ATM, ano? I mean, it all depends on circumstance naman. Tsaka sa amount of money na hinihingi talaga. Paano kung magaling maglubid ng mga kwento? Sasabihin niya, kasi yung tatay ko namatay sa probinsya eh. Wala, may limits lang din talaga siguro. Pag umabot sa point na ako mismo nahihirapan na ako, parang wala nang pambigay sa'yo. So, dapat, hayaan mo rin ako. iba rin naman I think if medyo long-term na yung relationship, I think doon mas yung may na-build na kayo na trust with each other. Magiging Tapos open na parang kayo. as in, nag-meld na kasi yung lives nyo together. So, medyo pagkaano na rin yung finances ninyo. So, doon mas gets ko yung nagpapahiraman kayo kung sino yung may kaya at that time. Pero yung pag-unang part, parang, Pagka ng kasangga mo na talaga. Parang yun. ako din kahit sabihin mong magaling maglubid ng kwento, parang kahit sa simula pa lang, parang papaisip ka din na parang, ba't ka pa nag-relationship? Pwede ba ayusin mo muna lahat ng problema mo? Like, pwede ba mag-focus ka muna sa career mo? Parang, alam mo yung mga ganung bagay na parang, masasabi ko na, baka hindi mo dapat priority is magka-love life. Parang priority mo is ayusin mo yung buhay mo. Ganun. Sa ano nga sa teleserye ngayon na pinagtatrabahuan ko, yung Marikit, ang story doon, si Ikit, in-scam siya ng AFAM. Ganun. Pero technically, ano naman yun ang story nun is, yung nagloko sa kanya, yung stepsister niya lang. So parang tipong, si Ikit naman, bigay naman. At ang malala pa doon, yung pasweldo niya sa mga tourist guide yung ginamit niya. So, kinuyog siya na tipong sinisingil siya, uy, asan yung sweldo namin? So, ano mo yun, nagpapaloko, ganun. Pero Depende serious din actor ka siguro dito tao. sa Marikit, no? Oo! Nakaganon ako lagi sa eksena dapat. Nakaganon, no? Oh, yun, no? Tapos tululuha, isa lang. Alam mo, may naalala ako dyan. Magaling maglubid siya, kaya lang, meron siyang naging butas. Kasi sabi niya, namatay yung lolo ko nung una, tapos yung lolo uli dinahilan, tapos lolo uli. Daming lolo. Kaya baka father side, gano'n. Kaya ang tanong ng karelasyon, ilan ba ang lolo mo? Kailan mamamatay lahat? Nangyari talaga yan, totoo. Di na nakikip track yung mga kwento na sinasabi. Oo. Grabe na para isipin mo yung masabi ng isang tao na, ilan ba yung lolo mo? Parang alam niya na niloloko lang siya. Oh, bakit di pa mamatay yung mga lolo mo? Kasi ang dami ko nang binibigay sa'yo, di ba? Hindi, may i-add lang ako na na parang to me kasi, hindi ako talaga nagpapautang. Kahit sa jowa pa yun or what. Pero once na may binigay ako sa'yo na something, consider it like, example, nangutang ka sa akin, pero binigay ko sa'yo, ibig sabihin nun, hindi ko na yun iisipin pa. Consider it Bigay given na. na. Oo. Kasi pag utang kasi, parang nasa mindset ko na parang, shucks, baka hindi na. Bayaran. Oo. Kasi ako, never ako nang utang talaga sa mga tao. At saka masisira yung relationship ninyo kapag hindi ka binayaran, di ba? So might as well, sabihin mo, nabigay mo na lang, pero minimal amount lang. Oo. Just ka may Hindi 500 ka sa Gcash. Utang naman, no? Oo. Sorry, serious actor nga pala ako. Ayun.
eto naman, may mga letters tayo. Siyempre, dito na si Papa. Ayan! Wow! Papadut, eto na yun! You have to Live take na the live opportunity. na mga letters. Pero, Hindi ko ina-expect to na mangyayari pero ito, Papa Dudut, special to. Kasi yung mga letters, maaaring galing sa mga triggered hosts or mga friend din namin na mga kapuso artists. So, humula na lang kayo dyan sa comment Medyo blind section. item din pala Oo, to. blind item to. Siyempre, nakahide ang mga identity ng mga letter senders at hindi natin alam kung boy or girl yung nag-send. So, bahala na kayo na mag-isip kung sino ba sa tingin ninyo yung mga nag-send. Malalaman natin yung kung sino yung tanong ng tanong. O, kahit kami, hindi Hindi naman namin namin alam alam yung eh. letters ng iba. Siyempre, alam na namin yung letter na sinend namin. Disclaimer lang guys kahit seryoso tong mga seryoso tong mga tanong, hindi to ako. Ha? Wala. Wala sa amin dyan. Okay. Eto na. Seryoso ba talaga? Okay. Serious Ito na. ano ka dito? Serious seryoso. host. Dapat nakaganon. Dear Papa Dudut at Triggered Barkada. Personal! Damay, damay. Iconic. Kailangan pala nakapikit kayo, no? Ayan. Pikit Parang tayo. radyo, parang radyo. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Sumulat ako sa iyo para humingi ng advice dahil sobra na akong nalilito. Itago mo na lang ako sa pangalang Andy. I'm in my early 20s at isa akong artista. Ako ay hopeless romantic at tawagin na nila akong baduy, pero naniniwala ako sa true love. Simula nang pumasok na ako sa showbiz industry, parang ang bilis-bilis ng lahat. Lalo na sa relationship. Ang bilis pumasok sa relationship tapos ang bilis ding mag-break ng mga katrabaho ko. Na culture shock ako, Papa Dudut. Minsan, parang ang sarap lang sumabay sa bugso ng damdamin. Pero paano ko malalaman kung ang nararamdaman ko ay totoo at hindi lang dala ng kasalukuyang emosyon? May right time ba talaga para pumasok sa isang relasyon? Sapat na ba ang pagmamahal? O may iba pang dapat isaalang-alang bago magdesisyong maging committed sa isang tao? Papa Dudut, umaasa po ako na matulungan ninyo akong maintindihan ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Bigat naman nun. Maraming salamat po sa inyong oras at sana po ay mapayuhan ninyo ako. Mananatiling hopeless romantic, Andy. Sino ba si Andy? Grabe naman yung tanong ni Andy. Sino yarn? O kayo muna magbigay ng advice kay Andy. Wala po. Kasi ako po yun. Ayan. Ang hirap naman kasi nito. Very, Ano kahulugan ng pagmamahal? Oh, grabe pero- ang bigat. Ako may thoughts ako dun sa may right time ba talaga para pumasok sa relasyon. Kasi paminsan when we're going into a relationship, we think, dapat ready ka, dapat buo ka. But I think sometimes parang dumarating na lang yung tao siguro and dapat, huwag mo na palampasin yung mga moments na yun kasi hindi ka pa ready. Like, pwede ka namang mag-grow while in a relationship and pwede ka namang tulungan ng partner mo to get through those things na may trauma ka, and I guess. Kasi mahirap naman talagang to go through that on your own So may mga bagay rin na mas okay na may kasama ka at you're in a relationship. So I guess sometimes wag mo pigilan yung pagpasok ng love just because you aren't ready. I For agree. me. I agree with that. That is my... Because I'm Andy. Charing. Because I'm Andy. Hindi ako si Andy, pero feeling ko kilala ko sino. Pero sige. Yan. Okay anong masabi nyo? Nasushock daw siya sa mga sa culture, sa showbiz, no? Parang may something sa showbiz na nagulat siya nung pumasok siya. Well, I guess because everybody, parang alam mo yung attractive. yeah, Na parang bigla kang may makita. Parang imposible na wala kang type in the showbiz industry. Tapos, easy access naman kasi nagkikita-kita lang kayo. So, parang feel ko ganun yata yung nangyari. Kaya nung nagkakilalahan na talaga in the long run, hindi pala swak. So, Okay, kaya Andy. nag-break. Andy! Okay, Andy. Thank you, Andy. Yes, you're welcome. Ganun yun. At saka sa line of work natin, umaarte tayo. Siyempre, kailangan umaarte ka, na jowa mo yung taong to, na mahal mo tong taong to. Pero minsan, hindi mo na maiwasan may mga mahalong katotohanan doon, mga bagay na ma-share on set, kaya nagkakadevelopan. Kaya siguro ang bilis din sa showbiz. May question siya dito, may right time ba talagang pumasok sa isang relasyon? Minsan unexpected eh. You know what, that's really Diba? hard. Oo. Kasi,
parang like, oo, sige nga, ikaw nga. Biglang back to you ka. May thoughts ako, pero back to you. dapat seryoso ako. Serious actor. Minsan kasi, di mo ine-expect pag time na ba yun, eto ba yung right time? Kasi may pumapasok bigla or dumadating bigla eh. Di ba? Yung unexpected na, gagi, ano to ah? Parang, ito yung type ko sa isang tao ah. Wala, ba't nabibigay niya? Wala, ito yung parang gusto ko sa isang tao, bakit nasa kanya lahat? Ganon. So parang Totoo. mapapaisip ka talaga na tipong, okay naman ako, masaya naman ako mag-isa, ganon. Pero bakit, parang pag nakikita ko siya, pagkasama ko siya, pag nakabonding ko siya, ito yung nararamdaman ko. Wala na mga kung sino yan. Kasi, Mundo mo siya eh, literal. Oo, Parang- mundo. mundo. Pero, Wink wink! di ba? Ako nakaka-relate nga ako kay Andy eh. Okay, Andy. Okay, Andy. Andy. Lahat na si Andy. Ah, talaga ba, Andy? Okay, Andy. Ano i-share mo dyan? Kasi nung college, ganyan din yung naranasan ko. Parang, alam mo yung, nagulat ako. Kasi first time ko makapasok sa, alam mo yung co-ed? Yung may mga babae. Yeah. Mayaman pala to nung bata pa. All kasi boys. galing ako sa all boys. So parang nung time na, syempre, yung environment namin, puro lalaki talaga. Or gay. Ganun. So, Or gay. Walang tomboys. At least inclusive. At least may option ka na ngayon, hindi na sa gay. Oh. tapos Oh, pagdating ko tapos? dun sa Taft, sabi ko, wala, ganito pala to. Ganito pala sa college. Okay. Yung mga babae, ang daming magaganda. Ang first time nakakita ng babae, no? Oo nga, Hindi ko promise! makasama to araw-araw. Promise, kasi kung may experience mo lang yung all boys dati, Yeah. as in, pag nakita ka nga ng nanay, grabe. As in, Di, grabe yung pagmamahal nila sa anak nila. Appreciation. nakita mo yung nanay ni ganito, ganyan. Ganda, no? Ganda, no? Hayok na, hayok mo. Bye. As in, ganun. So parang, pagdating namin sa Taft, sabi ko, wow, ang daming babae. Ang daming babae. So, Wow. nung time pa na yun, papadudot, meron akong girlfriend nun. Tapos wala siya sa Taft. Yung bang girlfriend mo nun, gay. Hindi. Baka galing doon sa dating school. Galing sa all boys. Nasa ibang school siya naka-enroll. Oo. So, nung time na yun, sabi ko, hala, baka di ko kaya. Mahirap to. Mahirap to, baka masaktan ko lang siya sa dulo. Biglang dumami yung kalaban niya. Oo, ganun. Dumami yung kalaban ni Power Ranger. So, nagpakatotoo talaga ako sa kanya na parang, baka kailangan i-end, ganun. Baka naman, Pero at least, di ba, na-recognize mo sa sarili mo na, parang matutukso ako So, dapat Oo, tigilan ganon. natin to. Kasi maasaktan lang kita, sure. baka naman natuso ka talaga. Natutokso talaga ako. Pinipigilan ko lang. Hindi natukso. Pigil lang, ganun. Kailangan na kumawala. Natigil na natin to. Wala naman talagang tamang oras ng kung kailan ka mai-in love. Mararamdaman mo yan kapag dumating na yung tamang tao para sa'yo. Yun yun. At hindi mo na mapipigilan yan. Minsan mababaliw ka, minsan kaya mong i-handle. Pero ito yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung may love. At kailangan mo siyang i-enjoy. At kapag nasasaktan ka na, hindi ka na dapat magpakabaliw. Dapat ka na mag-let go. But isn't... Di ba? Seryoso, bigla. Hindi, pero kasi di ba dapat sa relationship, yun nga sabi nila, parang you have to choose to love this person even if the pinaka-mababang moments na talaga, pinaka-pangit na moments na talaga. So, saan po kayo nanggagaling when you said na if nasasaktan ka na, learn to let go? Kasi di ba you have to talagang choose kasi kahit na iba yung magiging partner mo, there's always gonna be a problem, a different type of problem na masasaktan ka na naman. So let go mo na naman yon, tapos move on ka na naman, let go ka na naman. So, where do you draw the line? Ang lagi ko sinasabi, kapag sawang-sawa ka ng magmahal at masaktan, pag sawang-sawa ka ng masaktan, tanungin mo, sino ba yung minahal mo?
binalik ko ulit sa yung tanong. Di ba? What do you mean by that? Di ba? Sawa-sawa ka ng masaktan, tatanungin mo, tamang tao ba yung minahal ko? Kasi puro yun na lang yung dulot sa'yo. Kasi puro sakit, ginawa kang ATM. So there's all Niloko these like ka. pangit factors na malala. Yes. So hindi, parang hindi naman sa first occasion na may ginawa siyang mali or nasaktan ka is mag-let go ka na agad. Parang ikaw din mag-gauge kung hanggang saan mo kaya na magpatawad at mag-try again. At saka yung mental health mo dapat alagaan mo din. Hindi pwedeng puro ka na lang iyak, di ba? Pagod ka nang napapagod. Correct. At ako din, masabi ko din for Andy na yung kung may right time ba talaga. Oo nga. Kasi Sabi niya kasi for you. I think, kasi nga sabi niya na parang ang daming tao sa paligid niya, ang dami ding dumadating na kung sino-sino, na pwedeng na-attract siya, ganun. I think, like, mag-relax ka lang and just let it happen. Like, if ma-attract ka with someone or you feel like you're falling in love with someone, wag mo masyadong i-second guess kasi some people naman talaga are meant to stay in your life, but some people are just meant to pass by. Correct. Pang-character development Pang-character lang. development lang, exactly. So even if yung person na yun is hindi naman pala yung pangmatagalan mo, may matututunan ka pa rin ultimately from that person. So just let it happen. Wag mo masyadong isipin. Wag mong pangunahan. Pag nasaktan ka, tuition fee lang yun. Oo, tuition fee lang yun. Gagraduate ka din. Ang galing ni Mama Thea dun, ha? Wow, pwede, no? Oo, pwede na to. Thank you so much. Okay, next. Next natin. Next letter. Bye, Andy! Bye, Bye, Andy. Andy. Good luck! Sana ay na-enjoy mo naman yun. Ito na. Ata. Dear Papa Dudut at Triggered Barkada, sana ay matulungan niyo ako sa aking problema. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby at ako ay isang artista. Serious actor ba to? Pero Si Bobby? sa narinig ko, parang nakakatawa siya. Dream come true para sa akin na makapasok sa entertainment industry. Sobrang na-enjoy ko ang pagiging artista, pero hindi ako naging handa na susubukin ng showbiz ang aking personal life. Lalo na pagdating sa love life. May nakilala ako at naging napaka-espesyal niya sa akin. Nagkakaintindihan kami dalawa lalo na't isa rin siyang artista. Itago natin siya sa pangalang Jessie. Ang sarap Ay! magtrabaho. Magtrabaho kasi. Yun yung Oo. problema niya. Kapag alam mong may isang taong nagmamahal sa'yo. Pero dahil din sa trabaho namin, parang hinahata kami palayo sa isa't isa. Wow. Alam naman natin na napaka-demanding sa schedule at matindi ang pressure kapag artista ka. Sobrang hirap hanapan ng balance ang trabaho at personal life. Ayoko mawala si Jessie pero ayoko ring mawala ang career na pinaghirapan ko. Paano ba magkakaroon ng tamang balance between work and love life? Is love supposed to adjust to ambition or should ambition adjust to love? Papadudot at Triggered Barkada. Paano ko mapapanatiling buo ang puso ko habang tinutupad ko ang aking mga pangarap? Naghahanap ng balance, Bobby. Yes, Bobby! Grabe si Bobby. Grabe si Bobby. Huwag ka na mag-artista, Bobby. Para may balance. Respect the best. Feeling ko galing all boys to si Bobby. Feeling mo? Feeling ko. Feeling mo sa TAF nag-aral ko siya. Kaya nahihirapan siya, dami ng kalaban eh. Sabi ni Bobby. Pag bisikleta ka na lang, Bobby, para mahanap mo yung balance lagi. O kaya lumaki ulo mo sa showbiz, lagi kang late, hindi ka umaattend ng shooting, laging pack up. Sa'yo na talaga nakagano. Dito kalingon sa akin. Parang Hindi delata. mahalata, kakadudot. Ayan. O ano? Kasama sa pakikipagrelasyon yan, Tonto si Andy! Kasama Andy sa Kasama sa pakikipagrelasyon, kailangan binabalance ninyo ang oras ninyo. Nakakatuwa yung sender natin na siya naman ay very honest, no, nasabihin sa atin na hindi ako komportable sa pagiging artista kasi nakukuha yung oras ko para sa jowa ko. Kayo ba, willing ba kayong i-sacrifice ang career para sa relationship? At this point siguro tayo lahat, feeling ko hindi pa. No? Di pa, wala pa,
I'll speak for myself. Wala pa ako sa point na kaya ko lang siyang i-let go yung career ko. Kasi di pa naman ganun ka-stable yung career ko for me to give it up eh. Pero I don't think naman ito si Bobby is parang ganun na ka-extreme yung problema niya. Hindi naman I think iniisip niya na i-let go yung career. I think yung ano lang, yung Balance lang talaga. balance lang. I think itong si Bobby, nagkakaroon siya ng problem with management lang. Yung management between the work and of course yung personal life niya doesn't have to be, you know, a romantic life niya lang, but also like life niya rin, like personal life with friends, with family, ganon. Siguro he or she is just finding how to manage, finding the answer on how to manage talaga. So, feel ko yun. Unique din tong ano niya eh, when it comes to work. Kasi kakaiba naman talaga yung work natin when it comes to showbiz. Kasi, May ilang pang schedule nyo, iba-iba, no? oo. Tsaka we have on-screen partners, may mga ganong mga factor that goes into it. So, syempre mahirap talaga na, lalo na kunyari may ka-love team ka, or may partner ka sa show, tapos you guys are in a relationship, paano mahirap talaga i-balance yun? Pero pag magaling ka kasi talaga na as a tao, like klaro sa'yo, kaya mo eh. Kaya mo i-set aside yung personal life mo and yung work life mo. O kaya yung sender natin kasi Bobby, maghanap ka ng RM na jojowain mo. Lagi mo kasama! Nababalance yung oras. Kasi lagi kayong magkasama. Try mo din, mag-RM ang jowa. Okay. Pero si Bobby naman sabi niya naman kasi yung jowa niya, si Jessie, artista din. So I think naman, tsaka sinabi niya May naman mutual na understanding. naiintindihan naman daw ni Jessie. So, hindi lang kasi clear dito sa story kung si Jessie ba ay yung parang nagde-demand ng more time from Bobby or sa sarili niya lang naisip niya na Nagigilty siya. parang hindi ko nabibigyan ng time yung ano ko, Yung jowa. karelasyon ko. As a serious actor, well, syempre, yun nga, agree ako sa sinasabi ni Sean na syempre, at this point, ewan ko, di ko alam kung si Bobby ba ay bago pang artista or hindi. Pero syempre, kung pangarap niya maging artista, syempre, alam naman natin, focus siya sa career niya. So, feel ko, mahirap na pagpiliin yung love tsaka career. Syempre, kung yung partner mo nasa showbiz din, alangan, kailangan niyang intindihin din si paring Bobby, di ba? Na tipong may mga priorities din, ganyan. So, kumbaga, pag nasa relationship, halfway lagi lahat, di ba? Mutual. Salamat, Jeff. Ako Ganun eh. Hindi, sa akin, kung mahal talaga ni Bobby si Jessie at alam mo yun, parang kahit gaano siya ka-busy, may time. Or ang akin lang May is, time. Kung mag-e-effort ka talaga and you're willing to inconvenience yourself and go out of your way na mag-effort pa rin dun sa relationship, kahit gaano ba kahirap yung konting kasi kung nagkakaintindihan naman sila na busy sila pareho, gaano ba kahirap na mag-message every once in a while, magkita every once in a while. Pareho naman silang artista. So I'm sure naiintindihan naman ni Jessie yung situation ni Bobby. So I don't think it's an excuse. I think if you love this person and you really want to make it work, you can. Kaya if you're willing to put in the effort. Yeah, and also communication is key talaga. You just let the person know. Parang may kilala kong ganito sa showbiz. Sino yan? Na Cheska? nag-let go na sila kasi hindi nila kaya. Hindi kaya. Yung pressure ng paligid. Recent lang. Di ba? Naku Recent po. lang. Eto pala, ikaw pre, anong thoughts mo kay Bobby, pre? Feeling ko si Bobby kailangan lang na extra effort eh. Oo, di ba? Parang Airport ba? Airport? O effort? effort. Umalis na eh. Effort. Siguro may mga instances lang din dapat na parang, yun nga, magbigay ka ng extra effort. So you have to choose the person you love din over work sometimes. Para naman ma-feel din niya na priority din yung si Jessie. Like, okay, may work siya ngayon, pero talagang pinilit niya pumunta dito. Those small instances can go a long way naman. Yes, Kahit it's once in a blue moon lang, ganun. At least, alam lang ni Jessie na, priority pa rin niya ako. Iniisip niya pa rin ako. Alam mo yun? Tsaka batuhan ng appreciation kapag gusto talaga. ng isang tao, may paraan. Yeah, Kapag I agree. ayaw, maraming dahilan. So, alin ka doon? Anong klaseng tao ka na nagmamahal doon? Siyempre, kung mahal na mahal mo yung tao, lahat ng effort, pahiram ng effort ibibigay mo. 'Di ba? Ngayon, kung hindi mo naman siya masyadong bet at hindi mo na feel yung relationship, diyan na papasok yung mga dahilan.
Eh kasi napuyat ako sa shooting eh. I agree. Very well Diba? said. Very well Wala said. lang ako sa mood eh. Correct. Or ano lang. Very Napagod ako sa well character said. ko kahapon eh. Diba? I Kaya, agree. kaya love expert to si Papa Yes. Dudut. Yes! Kaya number 1 at number 2 sa Spotify. Spotify. Yes. Next letter po, Papa Dudut. Ito na po ang ating pangatlong liham. Yes. Seryosong seryoso. Dear Papa Dudut at Triggered Barkada. Ako si Charlie, hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong artista. Meron akong partner, itago natin siya sa pangalang Drew. Mahal na mahal ko si Drew at alam kong mahal niya rin ako. Pero napapansin ko na parang hindi kasing saya at hindi kasing init ang relasyon namin na tulad ng dati. Alam kong naroon pa rin ang love pero parang nawawala ng spark sa aming dalawa. Sparkada. Hindi ko alam kung naging sobrang komportable na lang kami o baka nagiging boring na ang aming relationship. Ayokong humantong sa puntong lumamig ang aming relasyon at handa po akong gawin ang lahat para mapanatili ang tibay at init ng aming pagsasama. Papa Dudut at Triggered Barkada, paano ba namin mapapanatili yung spark sa relationship? Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Charlie. How will you maintain the spark? Mag-sparkle kayo. Mag-sparkada. Oo. May input ako dyan. O sige. Sige, Andy. Labas mo yan, Andy. Go and then. Wow! Wow. Hindi, kasi totoo naman talaga na pag mas tumatagal kayo, you get really familiar with each other. There's that familiarity na. So sometimes, parang, complacent na kayo. Like parang, dyan lang naman siya, ay ganito, ganyan. Pero eto payo ko lang talaga na it's the little things that matters. Yung Wow. nagpapasaya sa partner ninyo. At dito pumapasok na dapat kilala nyo yung partner nyo ng buong buo para alam ninyo kung ano yung magpapasaya sa kanya. Yun. So say for example, kahit maliit na bagay lang, it'll add spark. Like, bigyan mo lang ng kape yung partner mo on a day na when she's really tired or he's really tired. Yung mga ganyang bagay, I think that adds a spark. Kikiligin yung partner mo. You know, it's the feel-good hormones na nare-release nung tao. Yun, na kailangan yung i-trigger lang or pindutin. So, magiging masaya instead na parang wala kayong pinipindot na happy hormone sa tao na yun. So, talagang wala siyang mararamdaman. Mawawala at mawawala talaga. So, yun yung sinasabi nila na parang pag nakikita natin sa mga matatagal ng magkarelasyon, yung ikinasal na, ganon, na parang ano yung secret? We still date even after 40 years, 30 years, sumalabas pa rin kami. So maybe, yun yung button that they push para maging masaya sila parehas or yung partner. So parang I guess, ganon. Ulihin mo yung kiliti ng partner mo. Yes. Yun ang pinaka-importante. Mapasimpleng tsokolate, sabi mo nga kape. So kung ano yung magpapasmile sa kanya para bumalik yung spark. At hindi lang spark mag-ignite ang inyong Yes, relationship. correct. Yan. Dagdag ko lang. Para siguro pwede rin nilang gawin is mag-reflect din sila sa kung ano yung meron sila, like in their relationship. Kasi, nga ganito, pag matagal na, feeling mo parang, ito na lang kami, and you think that the grass is greener on the other side, but it rarely is. Yeah. It rarely is. Tignan mo muna na ito yung mga bagay na binibigay niya sa akin, ito yung napapasaya niya ako ng ganito. Once you think about that, you'll realize how good you have it, and you'll grow to appreciate your partner more, I think. Yeah, yun lang naman. Yun yung advice ko for Charlie. Happy partner, happy life. Wow. Diba? Happy wife, happy life. Correct. O yun, Ay. mas malalim na yun. Hindi, pagkasama goes mo both na. ways na lang. Happy partners. Yes. Agree ako dun sa sinabi ni Cheska na it's the little things. Di ba? Yun yung yung Edits mo. yung Sorry. yun yung Serious answer dito. Serious answer dito. Gusto mo ng little thing ko. yun yung seasoning sa relationship talaga no. Tamang Alangan sum up. alangan naman na grand gestures lagi, parang Ang hirap i-maintain Corny nun. Tsaka mahirap i-maintain yun kasi yung Corny. expectation Sustainable. tumataas. pataas ng pataas. Hindi, parang kumbaga Pababa ng pababa na. Oo, hindi naman, 'di ba? Parang paano mo i-maintain 'yun? Paano mo abambuhay kang ganun, 'di ba? Yeah. Surprise! 'Di ba? And I think din kasi na it's important that your partner is someone, syempre your partner is someone you love, but is your partner someone you like? Does that make sense? Like, Correct. is your partner your friend?
Like, is your partner someone you like talking to? Yung at the end of the day, siya yung gusto mong kwentuhan about your day. Kasi yung kilig, that will really fizzle out naman talaga, Correct, di ba? Pero yung companionship, forever yun if talagang friend talaga yung tingin mo sa partner mo. Pero kung at the end of the day, mas gusto mo pa magkwento sa iba mong friend, di baka hindi yan yung relationship for you. So I think yun din yung isang part para maparatili yung spark is yung gusto mo talaga na kasama mo yung partner mo, kausap mo siya, ganun. Yeah, kaya nga it's better to say na partner rather than boyfriend, girlfriend, 'di ba? Kasi partner is there's that connection na parang Kayo talaga. Oo, through ups and downs, partnership, laban, gano'n. At saka iti-treasure mo yung yung karelasyon mo kapag mahal na mahal mo. Yeah. 'Di ba? At saka kaibigan mo. Tama ito bright girl talaga tong katabi ko. Oo. Si Thea. Yes. Kasi Right, girl. ang hirap i-let go at saka manghihinayang kang hindi i-maintain kapag yung kasama mo is kaibigan mo din eh. Yeah. Yeah. 'Di ba? Ang dami diyang nakikipagrelasyon because of the physical aspeto, maganda, gwapo. Pero nawawala kasi yung ganda at saka kagwapuhan ng isang tao eh. Pero yung laman ng puso mo, Yeah. gustong-gusto ng mga listeners ko yan pag Laman binabagay ko ng sa radyo puso. yan. Yung laman ng puso mo at saka yung isipan mo, kung ano yung tamang iniisip mo. Intentions. Correct, intensyon ng isang kapartner. Yun yung manghihinayang ka na hindi mo bigyan ng effort na i-maintain. At saka tama kayo, hindi nyo kailangang sobrang engrande kasi ang hirap ng i-maintain yan. Yung mga simple, kasi kung kilala mo yung partner mo, kahit yung mga simpleng regalo, ma-appreciate at ma-appreciate niya. At saka yung, di ba ang saya na kasama mo siya gumigising sa umaga, makikita mo yung mukha. Siya yung dahilan mo kung bakit ka gumigising at nagtatrabaho. Parang kape, di ba? Di ba? Di ba? Ang sarap i-maintain na kasama mo siya araw-araw. Yun. Pagising mo, nakaganon yung partner mo. Di ba? At kahit ganyan ang itsura niya, na-appreciate mo siya kasi Yes. enjoy kang kasama siya. Kasi alam mong, ito yung magsistick sa akin kahit na Correct. bumaba ako o umakyat man ako. Andyan yan eh. Support ko yan. Parang gano'n. Yes. Love it. Love lang. Oh, Charlie! Next. Nabibigyan nyo na ng advice ang inyong mga sarili. Naglolokohan tayo. Oo! Ito na. Next. Dear Papa Dudut at Triggered Barkada, itago mo na lamang ako sa pangalang Adi. Ako ay isang artista. Kailangan ko ng advice ninyo dahil naguguluhan na ako. Nakipag-break ako sa aking ex, itago natin siya sa pangalang Ellie. Na-fall out of love ako sa kanya, Papa Dudut. Siguro dahil na rin sa napagod na ako. Meron siyang mental health issues dahil sa sobrang stress sa kanyang trabaho. Pinilit ko naman siyang intindihin. Suportahan pero talagang nagbago na ang ugali ni Ellie. Hindi ko na kinaya kaya nag-decide ako makipag-break sa kanya, Papa Dudut. Ang problema ay magka-live-in na kami at hindi pa ako nakakahanap ng malilipatan. Parang dun yun yung mas problema niya. Maghanap na malilipatan. Yung maghanap ng condo. Oh. At dahil magkasama kami sa isang bubong, may time na hinahatid pa niya ako sa trabaho. Pilit kong sinasabi kay Ellie na friends na lang kami, pero nararamdaman kong may feelings pa siya sa akin. Ayokong umasa si Ellie na magkakabalikan pa kami, kaya lang hindi pa talaga ako makaalis sa condo. Ano bang gagawin ko? Help, Adi. Ilang tanong, Papa Dudut, baka may alam po kayong mura dyan. Alam ko kayong studio na under ganitong budget. Meron akong dyan, available sa may likod ng SM North. At meron din ako dito malapit sa GMA pag nagbukas na, yung Glam. Oh. Libre kita, 2 months. Wow! Solve na yung problema mo, okay? Next letter. Next letter. Grabe, expert na expert talaga si Papa Dudut, guys. May pa-condo pa. Agent. Ang hirap kasi Agent Dudut. Ang hirap kasi guys na, nakikipagrelasyon ka. Hindi, nakikisama ka kasi hindi mo nakarelasyon. Yeah. Kasi matitem ka di ba? Wala kang mapagtingin sa kanya, pero minsan may mga habit kayong dalawa na ginagawa na bigla ka mapapahalik. Yay! Aalis ka na ng kondominyo, bilang mapapahalik ka. Ay, sorry. Friends nga lang pala tayo, di ba? Eh, ang malupit niya, baka more than kiss pa mangyari, tapos hindi na pala kayo, di ba? Tapos magbunga pa. So, kailangan lumipat ka na nga.
Tansya ko masaya nga yun. Walang relationship pero may something nangyayari. O kayo ba? Papayag ba kayo na kasama nyo sa isang lugar ang isang tao na hindi na kayo? Oh my gosh. Oo, hindi. Exciting things ahead. Bakit ka pa nagsistay sa ganyang lugar? Diba? Oo nga, parang ang problema na talaga niya, may mahahanap po ba kayong kondo na mura lang? Feeling ko, Pwede pong bed space, ganyan. feeling ko in denial din to siya eh. Na Kaya break na sila. kaya problema niya kasi medyo klaro naman yung solusyon. Kailangan mo lang mag-move out pero bakit di niya magawa-gawa? Hindi, tapos sinabi niya din dito, like, hinahatid pa siya. Oh. May mga ganun pa, may mga ginagawa pa silang medyo couple-like. So, tapos sinabi niya naman na si Ellie is may feelings pa sa kanya. So, syempre, dahil dun sa ginagawa pa rin nila yung mga Baka ikaw to mag-jowa things. Hindi ako yan Hindi ako yan. Yung mga mag-jowa things. Syempre, si Ellie, umaasa pa rin. So, I think kailangan mo na mag-move out talaga, Adi. Tsaka huwag ka na pumayag na ihatid ka. Yun Di ba? nga eh. Ba't papayag ang, nagtitipid? Wala ka bang pamasahe, bibigyan kita. Ginagamit Wala pang na lang si sahod. Ellie eh, no? Wala pang sahod. Oo. Kotse pala ni Adi. Nasa kanya pala. Oo. Yun naman Sa driver. bagay, hindi ko din siya masisisi kasi siksikan sa MRT. Patid ka na lang. Patid ka na nga lang. Pakinabangan mo na siya as friend. Grabe! It's benefit. Yes! Lagi may label. Oh, thank you sa pagdating mo sa akin. Thank you, friend! Thank you, friend. Love you, friend. Ayun. Grabe yun! Kiss nga! Kiss mo, friend! Bye-bye, kiss nga! At ito na po ang inaabangan nating lahat, ang huling bahagi ng ating programa sa radyo. Ngayon po ay nasa video na rin. Ang ating letter number 5. Dear Papa Dudut at Triggered Barkada. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Kim. Ako ay isang artista at meron akong partner na nasa showbiz industry din. Itago natin siya sa pangalang Sam. 2 years na kami ni Sam pero recently ay on the rocks ang relationship namin. Gusto na kasing makipag-break ni Sam sa akin dahil sa isang message na nabasa niya sa phone ko. Patay. Ganito po ang nangyari, mga triggered, barkada. Sa sobrang antok, nakatulog ako at hindi ko namalaya na empty na pala ang battery ng phone ko. Habang natutulog ako ay kinuha pala ni Sam ang phone ko at sinaksak sa charger. Nang mag-open ang phone ko ay sunod-sunod po ang pumasok ng mga messages mula sa group chat ng friends ko. Aksidenteng nabasa ni Sam ang GC. Nabasa niya doon ang biruan namin ng friends ko. At isa sa mga part ng joke ay tungkol kay Sam. Nagalit si Sam sa akin at ang sabi ko naman ay joke lang naman ang mga nabasa niya. Hindi ko ina-expect na aabot sa breakup ang isang biro lang. Ano ba ang gagawin ko? Tulungan niyo ako. Hindi ito joke. Kim. Joker pala. Unang-unang tanong, ano ba yung joke tungkol kay Sam? Oo nga. Baka it's below the belt or something. Baka very personal. May na-share ka na kayo lang dapat ang nakakaalam. Buti na lang, serious ako. May mga bagay kasi tayo na hindi natin pwedeng i-share sa mga friends natin, lalo na Yeah. kung wala yung taong pinag-uusapan. Yes. At kung may respeto tayo sa kaparehan natin, hindi natin babanggitin yung ilang mga impormasyon na maaaring makasira sa kanya. Halimbawa, ng pwedeng makasira sa kanya, yung very small things. O kaya yung mga pinag-aawayan ninyo. 'Di ba? So baka naman medyo na-trigger talaga siya dun sa nabasa niya. Bakit sinishare to? Bakit may picture ng ano ko to? Pinagtatawanan, di ba? Hindi natin alam kung ano yung nakita sa GC. Pero ano po ba? Pwede bang pa-share? Yes. Pero Ito yun, oh. Pero papadudot sa ganun, like, tingin mo ba na parang break up kagad yung solusyon? Ay, hindi. Lalo na kung meron kayong pinagsamahan. Kung maganda na yung length ng pinagsamahan ninyo, di ba? Yung mga ganyan kasi na pag-uusapan lang, proper communication is the key. Di ba? Pwede ka naman humingi ng sorry, kaya nga na-invento ang salitang sorry para humingi ka ng patawa, di ba? Pwede mo namang i-correct yung mga pagkakamali mo sa pamamagitan ng pag-amin kung ano yung mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay. Di ba? Hindi naman para ipahiya yung kapartner mo sa GC kasi may mga aminin nyo, di ba? May mga usapan tayong magkakaibigan, tayong magkakaedad,
na tayo lang nagkakaintindihan. Yes. Di ba? So, hindi para sirain kita or pasakitan kita, kundi parang pagtawanan ka lang namin. Kasi magkakaibigan kami eh. Di ba? At meron kaming values na siya. May values. Meron kaming, ano mo yun, yung meron kaming something bilang magkakaibigan. In na kami lang, common. yes, Yes. Na kami lang yung nagkakaintindihan. Yung parang, di ba? ay, maliit yung ganun. O, di ba? Oo. Sa atin, joke lang yun, di ba? Oo, joke lang. Sa yun. ibang outsider, pag nabasa yun, baka mapikon. Oo. At saka, hello, sa jowa, hindi ka dapat nagbabasa ng GC. Aksidente daw papadudod so gano'n. Uy, hala na. Oh, Tumba ako. empty battery. Empty battery, hinintay mong 1, 2, ayan, nabuksan na. Hindi, aksidente yun. Oo. Sinasadya mong basahin, siguro wala ka ding trust. Ay, natapilok lang ako. Oh, di ba? Hindi ganoon. Pag nakikipagrelasyon po kayo, magtitiwala kayo sa kapartner ninyo. Huwag kayong nagbabasa ng GC. Ako nga, hindi alam ng wife ko ang password ko eh. Tsaka hindi ko sasabihin, oh. Wait, okay, can I mo ask dyan? something? Okay, eto. May ano ako dyan. Hindi mo ba binibigay yung password because ayaw mo? Or gusto, okay lang naman sa'yo ibigay, pero hindi niya lang chinecheck? Hindi rin niya chinecheck. Kahit alam niya? Yes. Ah, okay, Kasi yun yung nagtitiwala ano. siya. Yun ang pinaka-importante. Dapat nagtitiwala kayo. Like yung parang kahit, bigay mo o hindi. Oo. Oh, dapat magtitiwala kayo. Titiwala. At wag niyo ring titignan. Ayun ba? Minsan ba napapaisip kayo na parang nakikurious ka lang, gusto mong silipin? Oo naman. Ay, nagawa. Baka ikaw to, ha? Kinento ko na sa podcast before na nag-check na ako ng phone na. At may nakita naman ako, so I feel justified that I did that. Ano yan eh, bago mo kasi gawin yan, may nararamdaman ka na, Yes. di ba? Okay, kapag na. Ginawa ko din siya before sa first boyfriend ko. Pero after nun, sabi ko pa talaga, I'm never gonna do this because I don't, baka masaktan lang ako sa susunod. Ganon! Kumbaga, buti na lang, hindi ko alam. Ganon. Ignorance is bliss. Oo, parang may mga Ako ganon. hindi. I wanna know. Patang. Kailangan open siya, no? No, I want to know if my partner is hiding something that I should know. That you should know. Yeah, That's at true. like, hindi ako na-embarrass na like, may nahanap ako, tapos sasabihin ko sa kanya na, yeah, I went through your phone. Okay lang na malaman niya na I did. Pero paano kapag wala kang nakita? Di ba mas na... Hindi ka ba magigilty? Oo. Ay, di sa loob-loob ko na yun. Sa akin na lang. Hindi na para sabihin ko sa kanya na tinignan Alam mo, chinek ko yung phone mo, wala akong nakita. Wala ko na, di ba? Sa akin na lang yun. Ay, tanga ikaw talaga. Okay, magiging proud ka. Ipapost mo, ay, alam niyo ba, jowa ko, sinilip ko ang cellphone. Wala akong nakita. I'm so proud of you. Nagalit pa eh, no? Ilang oras ko chinek yung cellphone mo, wala naman akong nakita. Waste of time. Bakit ba? Maglagay ka nga ng ano dyan? Wala man lang, tinignan ko yung pictures. My God. Puro lalaki. Puro lalaki nakita ko. Puro lalaki. Ang malupit niya, na-discover mo yung boyfriend mo, puro lalaki ang tinitignan sa cellphone. Di ba? Yung pala blessing in disguise, yung pakikialam mo. Di ba? Malay mo, gym workout yung tinitignan, di ba? Oh, inspiration lang. Oo, outfit inspiration. Sinave ko yung picture nito kasi ang ganda ng outfit niya eh. Wow. Tsaka laki Pre, ng pasin braso naman niya. ang picture mo, nakahubad, pang inspire lang. Di ba? Ganon. Ayun, sana okay ka lang. Anong Kim. gagawin ni Kim? Yan. Yung mag-sorry daw Yun siya. nga, sabi nga namin, Kim, maghiwalay na kayo. Tapusin mo na yan. Bakit ba pinapasakit natin ang ulo natin? Nakakalima na tayo. Ano? Meron naman tayong bigyan ng advice na maghiwalay. Tapusin mo na. Naghiwalay na nga daw sila. Naghiwalay na ba? Paghiwalay na nga daw si Sam. Nakipaghiwalay na ba? O di magbalikan kayo. Diba? Baliktad eh. Okay. Mema! Diba? Kasi kung naghiwalay na kayo, ang hirap naman kung mahal niyo yung isa't isa, tapos tinitiis ninyo ang bawat isa. Huwag niyo tiisin ang bawat isa. May silang ang buhay ng tao. Pabatangan ng pabatangan mga namamatay ngayon. Aneurysm, high blood, stress. ano? Di ba? Eh, sayang naman yung isang araw, 2 araw na hindi mo siya makapiling kung mahal niyo naman ng isa't isa. Mag-sorry ka na lang at mag-sorry na lang siya sa'yo. Paano kayo may kasalanan dito, no? Bakit? Nakialam siya ng phone mo. Tapos ikaw naman, pangit below the belt yung mga joke mo. Alam mo na nga, ganun, ginaganon mo pa. Ako, di ba? Dagdag ko lang din sa kanya, parang feeling ko sinukuha ko sa kanya na parang tinawag niya na biro lang eh. Parang malaki na yun sa partner niya, yung biro na yun. So dapat matanggal niya siguro sa isip niya na
biro lang yun, na maliit na bagay lang yun for him. Dapat maintindihan niya rin na parang, malaki din to for her. Dapat wag niyang maliitin yung Wag ganung bagay na i-invalidate. yun. Wag niyang i-invalidate yung Pero mas magandang advice namin dito kung nilagay mo kung ano yung nakita sa chatroom. Oo eh. nga. Oo nga. Para meron kaming pinagchichismisan. Specific. Specific ka. Anonymous ka naman Oh, eh. sino ba sa inyo si Kim? Ay, parang tumingin kay Teo. Nako, Kim! Anong Kim? Hindi, kilala ko kasi. Kilala niya. Kilala ni Kim. O sige ka, clue. Tayo-tayo lang naman eh. Basta. Nakikisimpatya ka ba kay Kim? Bilang kilala mo siya? Yeah. Ay, Yeah. bahali. Wait. So okay lang sa'yo na pagchismisan ng boyfriend mo sa group chat ng mga kaibigan Wait. mo? Nakikisimpatya ba ako kay Kim na... O dun sa karelasyon niya? Kay Sam? Naiintindihan ko si Sam, pero naiintindihan ko rin si Kim. Pero I think kasi yung kay Sam, hindi kasi ito yung first time. Na nakita niya na pinag-uusapan siya? Not exactly that, pero hindi ito yung first time na may parang nagawang something. Baka namang kaya nagalit si Sam kasi talaga namang katawa-tawa si Sam sa mga barkada ni Kim. Napahiya talaga. Isa ka sa barkada ni Kim, di ba? Pero parang like hindi siya pinagtatanggol ng Oo nga. partner niya. Di ba dapat pag partner mo, yun yung magsistand Protector for mo. you. Oo. O if you're not in the room. Ganun yun eh. Correct. Dapat abogado ang jowa mo, aabogaduhin ka. Yung parang pag may Pagtatanggol ka. Baka kasi comedian naman siya. Hindi siya serious Di siya katulad ko, serious ako. No? Ganun tayo. Comedian. Comedian. Ew. Nag-ew. Ay Anyway. nako, sana ang wish namin sa'yo ay magkabalikan na kayong dalawa. Ano man ang inyong mga hindi pagkakaunawaan ay inyong pag-usapan. Pwede ka namin i-guess dito para... Oo. Mapag-usapan natin ng Upuan natin yan. Kim. Diba? Kim! Come here, Kim! Dito ka sa gitna, oo. Dito ka magbiro. Dito ka! Kasya pa! Oh. Okay. Diba? Sad. Grabe, ang dami natin na pagchismisan. Alright. Mamaya ibulong niyo yung mga pangalan nito mga to, Sige po. Sige. More context. Yeah. Off cam. Pero ito na nga, thank you so much, Papa Dude. Thank you po for guesting dito sa Trigger. Siyempre, Papa Dude, I'm sure may mga gusto kang i-promote na mga shows Alam nyo, mo. pag sinasabi ko na i-follow nyo ako, hindi nagpa-follow. So, wag nyo na po akong i-follow sa aking Facebook page, Papa Dudut, P-A-P-A-D-U-D-U-T. Nalilito sila eh. Yung iba, Papa Dodot. Dudut po, P-A-P-A-D-U-D-U-T. Napaka-unique ng pangalang Papa Dudut. Madaling tandaan, Papa Dudut. So, yan po. Hanapin nyo po sa Spotify, sa YouTube, sa X. Pati X nyo, hanapin nyo sa akin. Sa IG. Ano pa ba? Facebook. Basta lahat yan. I-follow nyo yung personal vlog namin ng family ko, yung Gianna Vlogs. Kasi andun yung mga kambal ko at saka si Kite. So, makikita niyo yung mga twins ko doon. Ito, panghuling message generally sa mga may mga pinagdadaanan ngayon sa kanilang love life. Oh, ito medyo gas-gas na to, like kung sinasabi sa radyo, kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, daanan nyo lang. At lahat ng mga problema na ating pong nai-encounter sa pang-araw-araw ay nagpapaalala po sa atin na tayo po ay buhay pa. 'Di ba? Ang sarap-sarap na meron tayong mga challenges na hinaharap basta kasama natin si Lord. At yung mga mahal natin sa buhay. Lahat ng problema, lahat yan, mabibigyan natin ng solusyon. Basta meron kang kasama sa buhay na pinagkakatiwalaan mo at minamahal mo. At syempre, lagi kang nagpe-pray. Yun lang. Yun lang. Yes! Thank you so much, Papa Dudut! At thank you din mga ka-triggered! Once again, you can catch us on the ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. And you can also follow us on our official TikTok account, Triggered_ATM. Fresh episodes drop every Friday at 7 p.m. At mapapanood nyo rin kami sa Kapuso Stream every Sunday at 3 p.m. Yes! Okay! Ang galing, walang basahan yun ha. Ang galing. Thank you